Sa ikatlong palapag ng Liking Building, huminto ang yabag ng isang lalaking 7 oras nang nakaluhod sa harap ng mabigat na pintuang bakal. Manhid ang katawan, ngunit hindi ang determinasyon. Sa loob naman ng apartment, magkayakap ang mag-ina habang nanginginig sa takot at alam na hindi basta aalis ang lalaking paulit-ulit nilang itinataboy. Dumating at umalis ang mga pulis at iniwang muli ang pasilyo sa katahimikan. Ngunit ilang minuto lamang ang lumipas at sa gabing iyon, isang pag-ibig ang tuluyang naging obsesyon at ang isang ordinaryong apartment ay pumasok sa kasaysayan bilang isa sa pinakakinatatakutang haunted house ng Hong Kong. Si Leong Swetsy ay isinilang sa isang karaniwang pamilya sa Hong Kong. Sa edad na 22, nasa kasibulan siya ng kanyang hanap buhay. Siya ay nagtatrabaho bilang isang clerk, isang matatag at kagalang-galang na trabaho sa Hong Kong noong panahong iyon. Matangkad, may mahinahong ugali at kaaya-ayang anyo. Siya ang panganay sa magkapatid at may nakababatang kapatid na babae na si Leong Siotian, 18 taong gulang. Kapwa kilala ang magkapatid bilang masunurin at responsable. May maliit na negosyo ang kanilang mga magulang para itaguyod ang pamilya. Bagamat hindi mayaman, namuhay sila ng payapa at puno ng pagkakasundo. Hindi kakaiba ang pagpapalaki kay Swetsy, ngunit matatag at maayos. Nag-aral siya sa isang English school sa Tsim Sha Tsui at doon niya nakilala ang lalaking tuluyang magbabago sa takbo ng kanyang buhay, si Yip Sui Man. Dahil sa kanyang anyo at personalidad, maraming binatang humahanga kay Swetsy at isa na rito si Sui Man. Mula pa sa simula ng kanilang pagkakakilala, naging agresibo siya sa panliligaw at ginagamit ang lahat ng paraan upang mapasaya ang babaeng itinuturing niyang diyosa. Ayon sa mga kaibigan nila, halos araw-araw ay gumagawa si Sui Man upang makausap si Swetsy, inaanyayaan sa pagkain, tinutulungan sa English at maging ang pagdadala ng kanyang bag pauwi mula sa paaralan ay ginagawa niya. Ang mga maliliit ngunit tuloy-tuloy na kilos ng pag-aalaga ay unti-unting nagpababa ng depensa ni Swetsy hanggang sa kalaunan ay tinanggap niya ang damdamin ng binata. Nagsimula silang mag-date, regular na nag-uusap sa telepono at sabay na nanonood ng pelikula, mga karaniwang eksena ng unang pag-ibig. Gayunpaman, kilala si Sui Man sa pagiging mainitin ang ulo. Madalas siyang makipagtalo at kapag lumalala ang sitwasyon, nauuwi ito sa pisikal na kumprontasyon. Mahilig din siya sa paninigarilyo, pag-inom at pagsusugal. Ngunit ayon sa mga nakakakilala sa kanila, matapos silang maging magkasintahan ni Swetsy, tila siya ay nagbago. Nakinig siya sa kanyang nobya, tumigil sa paninigarilyo at pag-inom at hindi na rin pumupunta sa mga kasino. Nang maging maayos na ang trabaho ni Swetsy bilang clerk, pumasok naman si Sui Man sa panibagong yugto ng kanyang karera matapos makapasa sa entrance exam ng police force. Sa paningin ng marami, tila maliwanag ang hinaharap ng magkasintahan. Isang matatag na buhay at posibleng mauwi sa kasal. Ngunit hindi nagtagal, lumitaw ang tunay na ugali ni Sui Man. Isang ugaling hinubog ng kanyang pagiging mapagkompetensya at padalos-dalos mula pa sa kabataan. Sa kabila ng kanyang posisyon bilang pulis, isang trabahong iginagalang ng lipunan, hindi niya tuluyang naputol ang ugnayan sa mga kahina-hinalang tao. Patuloy siyang nakikihalubilo sa mga grupong sangkot sa iligal na gawain na parabang ang badge sa kanyang dibdib ay nagsisilbing panangga sa kanyang mga kilos. Malinaw ang naging pananaw ng mga magulang ni Swetsy. Paulit-ulit nilang ipinahayag ang kanilang pagtutol
ayaw nilang masangkot ang kanilang anak sa isang lalaking tila walang malinaw na direksyon sa buhay. Para sa kanila, mula pa lamang sa simula ay hindi pantay ang relasyon. Sa isang panig ay si Sweatsy na nagnanais ng tahimik at disenteng pamumuhay at may malinaw na hinaharap. Sa kabilang panig naman ay si Suyman na tila hindi kaya o ayaw matugunan ang mga batayang inaasahang ito at sa halip ay paulit-ulit na nagdadala ng problema at kawalan ng katiyakan. Tuwing binabanggit ni Sweatsy ang pagkikipaghiwalay, ginagamit ni Suyman ang kanyang husay sa pananalita upang siya ay pigilan. Sinasabing kung ayaw ito ni Sweatsy, siya ay magbabago. Dahil sa kanyang mabuting puso at paniniwala sa pag-ibig, madalas ay naaantig si Sweatsy sa mga pangakong ito. Naniniwala siyang sa kabila ng maraming pagkukulang ng kanyang nobyo, totoo at tapat ang damdamin nito para sa kanya. Ang hindi niya namalayan ay unti-unti nang tumutubo ang mga binhi ng isang mapanganib na ugali sa loob ng relasyong ito. Habang lalo pang nagiging abala ang buhay ni Sweatsy dahil sa trabaho. Tila naman sobra ang oras ni Suyman at dito lalong naging malinaw ang kawalan ng balanse sa pagitan nila. Ang dati nang hindi matatag na ugali ni Suyman ay naging mas sensitibo at pabago-bago. Ang mga normal na kilos ni Sweatsy ay bigla na lamang binibigyan ng masamang kahulugan, gaya na kapag siya ay nag-overtime. Iniisip ni Suyman na sinasadya siyang baliwalain. Kapag nakikipag-usap siya sa mga lalaking katrabaho, bigla itong tatahimik at hayagang magpapakita ng hindi pagsang-ayon. Hindi naglaon. Ang selos ay nauwi sa mapanganib na pagkontrol. Sinusundan na siya ni Suyman pauwi mula sa trabaho at unti-unti niyang kinontrol ang social life ni Sweatsy. Hindi siya pinapayagang magkaroon ng pribadong pagkikipag-ugnayan sa sinumang lalaki at palaging sinusuri ang kanyang mga tawag at usapan sa telepono. Habang humihigpit ang mga bilog ng kontrol, naramdaman ni Sweatsy ang matinding pagkasakal na para bang bihag siya sa loob ng sarili niyang relasyon. Bagamat batid niya ang lumalalang pressure, nahirapan siyang makawala na tila naliligaw sa isang emosyonal na labirinto na walang malinaw na labasan. Lalong lumala ang sitwasyon nang matanggal si Suyman sa police force dahil sa paglabag sa disiplina. Maraming haka-haka ang lumitaw tungkol sa tunay na dahilan nito. May nagsasabing may malapit siyang ugnayan sa mga kriminal at ang iba naman ay nagsabing bunga ito ng kanyang padalos-dalos na ugali at madalas na alitan sa mga nakakataas. Anuman ang tunay na dahilan, hindi na mababago ang resulta. Tuluyan siyang napatalsik sa serbisyo at nawalan hindi lamang ng trabaho, kundi pati na rin ng dangal at katayuan sa lipunan. Matapos umalis sa pulisya, nahulog si Suyman sa mahabang panahon ng kawalan ng katrabaho na nagbigay sa kanya ng maraming oras upang palalimin ang kanyang mga insecurities. Sa huli, dahil sa matinding pagpilit ni Sweatsy, napilitan siyang tumanggap ng mababang posisyon sa isang lokal na hotel na malayong malayo sa imaheng dati niyang ipinagmamalaki bilang pulis. Halos naging anino na siya ni Sweatsy na araw-araw siyang hinahatid at sinusundo sa trabaho. Madalas magbiro ngunit kalahating seryoso ang mga kaibigan ni Sweatsy tungkol sa pagiging palaging nakasunod ng kanyang nobyo. Napapangiti na lamang siya ngunit sa kalooban niya, ang dating kaba ay unti-unti nang napalitan ng tunay na takot. Ang bawat pagtatangka niyang makipaghiwalay ay napipigilan ng masalimuot na emosyonal na taktika ni Suyman. Minsan ay nagbabanta itong saktan ang sarili. Minsan naman ay nagpapanggap na isang taong walang matutuluyan at walang masasandalan. Ang mga eksenang ito ay madalas na umantig sa mabuting puso ni Sweatsy, dahilan upang manatili siya sa relasyon. Ngunit ang awa at kahinaang ito ang unti-unting naging sandata laban sa kanya. Sa totoo lang, hindi naman nawalan ng kakayahang mag-isip ng malinaw si Sweatsy.
Paulit-ulit at seryosong ipinaliwanag ng kanyang mga magulang ang panganib ng isang nobyong may hindi matatag na ugali at walang seryosong pananaw sa trabaho. Nakita nila ang tunay na pagkatao ng lalaking ito bago pa man niya tuluyang maunawaan, ngunit ang pag-ibig at tiwala ang pumigil sa kanya upang makinig sa mga babalang iyon. Noong Oktubre 1983, isang biglaang trahedya ang dumating sa kanilang pamilya. Ang ama ni Swetsy ay isinugod sa ospital dahil sa malubhang karamdaman. Panahon noon ng paglipat sa taglagas sa Hong Kong at ang bagyang lamig sa hangin ay tila lalo pang nagpatindi sa bigat ng damdamin nang dumating ang balitang kritikal ang kanyang kalagayan. Hindi umalis sa tabi ng kama ng ama ang mag-ina at ang dalawang magkapatid. Salitan silang nagbantay at nag-alaga. Ang ama na dati tahimik at matatag ay labis nang nanghihina at hindi na makapagsalita. Hindi nagtagal, siya ay pumanaw. Iniwan ang isang puwang na hindi na kailanman mapupunan sa puso ng tatlong babae. Para sa pamilyang minsang payapa at buo, ang pagkawala ng haligi ng tahanan ay isang matinding dagok na gumugulo sa lahat. At sa panahong ito na sila ang higit na nangangailangan ng suporta, biglang lumitaw si Suiman na may daladalang ganap na bagong anyo at kilos. Dumating si Suiman kasama ang isang grupo ng kanyang mga kaibigan at kusa niyang inako ang lahat ng masalimuot na asikasuhin sa burol. Mga bagay na hindi kayang harapin ng pamilya ni Swetsy dahil sa matinding pagdadalamhati. Hindi lamang siya tumulong sa pagtanggap ng mga nakikiramay, kundi maingat din niyang inayos ang bawat detalye ng seremonya. Mula sa kabaong, mga bulaklak, mga ritual ng pagluluksa, hanggang sa pagkain para sa mga bisita, lahat ay kanyang pinangasiwaan ng maayos at may dignidad. Dahil dito, maging ang mga kapitbahay ay hindi napigilang lihim na humanga sa kanyang ipinakitang dedikasyon. Ang masigasig niyang pagkilos sa panahon ng burol ay unti-unting nagpababa ng pagdududa ng ina na noon ay lubog pa sa kalungkutan. Umabot pa sa puntong sinabi niya sa ilang kamag-anak na marahil ang binatang ito ay maaasahan nga. Dahil sa pagbabago ng saloobin ng kanyang ina, nagkabati sina Swetsy at Suiman. Tunay na naantig si Swetsy sa malasakit na ipinakita ng kanyang nobyo sa pinakamahirap na yugto ng kanilang buhay at doon nagsimulang umusbong ang pag-asang maaari pang maayos ang kanilang relasyon. Ang ina ni Swetsy, bagamat may alinlangan pa rin, ay tuluyan ng pumayag at tahimik na tinanggap ang ugnayang ito. Pinaniwala niya ang sarili na hindi dapat husgahan ang isang tao sa iisang pagkakamali lamang at higit sa lahat, sa panahong kagagaling lang ng pamilya sa isang mabigat na pagkawala, ang presensya ng isang lalaking tutulong magbuhat ng responsibilidad ay tila kailangan din. Nang tuluyang kilalanin ng pamilya ang relasyon, dumalo ang mag-ina at magkapatid sa kasal ng kapatid ni Suiman, isang malinaw na senyales na tinanggap na nila siya bilang bahagi ng kanilang pamilya. Hindi pinalampas ni Suiman ang pagkakataong ito. Gamit ang dahilan ng mas madali niyang pag-aalaga sa pamilya, lumipat siya sa tirahan ng kanyang nobya. Ang mismong apartment na kalaunan ay magiging lugar ng trahedya. Ang hindi inaasahan ng sinuman sa pamilya ay ang katotohanang ang lalaking minsang nagpakita ng sukdulang dedikasyon at malasakit ay isa palang masamang anyo na nagkukubli. Ang unang nakaramdam ng kakaiba ay ang bunsong kapatid na si Swetyan na 18 taong gulang. Bilang paboritong bunso ng pamilya, may tuwirang personalidad si Swetyan. Karaniwan, ang inaatupag lamang niya ay ang pagbabasa at pag-aaral, isang huwarang masunuring estudyante. Dahil hindi pa natatabunan ng emosyon ang kanyang pananaw, malinaw niyang nakita ang hindi napansin ng kanyang ate. Para sa kanya, may dalang kakaibang dilim ang lalaking ito. Kapag hindi nakangiti,
Matalim at nakakatakot ang kanyang tingin. At kapag nakangiti naman, may lamig na nagpapahilakbot sa kausap. Hindi niya maitago ang kanyang pagkainis sa biglaang presensya ng magiging bayaw sa dati tahimik nilang tahanan. Paulit-ulit niyang binalaan ang kanyang ate na napapansin ba nito kung gaano kakontrolado ang lalaki at ipinunto niyang ang paraan ng pagtitig nito ay tila laging nagbabantay sa kilos niya. Ngunit tila hindi ito pinakinggan. Samantala, malinaw namang ipinakita ni Suiman ang kawalan niya ng respeto sa pinagsasaluhang espasyo. Malakas siyang makipag-usap sa telepono, binubuksan ang radyo tuwing gabi at winawasak ang kailangang katahimikan ng bahay. Ang mas masahol pa, madalas siyang maglakad-lakad sa sala habang naninigarilyo at nag-iisip, pinupuno ng usok ang maliit na apartment. Para kay Sweat iyan na isang sensitibong estudyante na nasa gitna ng matinding paghahanda para sa isang malagang pagsusulit. Hindi na niya matiis ang ganitong nakakasakal na kapaligiran. Maraming beses na siyang nagreklamo at sinabing, pwede bang hinaan mo? Bahay ito at hindi dormitoryo. Sa simula, sinubukan pa naman ni Suiman na panatilihin ang anyo ng pagiging magalang. Sinabing hindi niya napansin at hihinaan na lamang niya ito susunod. Ngunit habang nararamdaman niyang mas tumitibay ang kanyang posisyon sa pamilya, unti-unti na niyang iniwan ang pagpapanggap. Hanggang sa isang gabi, habang nag-aaral si Sweat yan at lubos ng naaabala, tuluyan siyang sumabog sa galit at sinabihan siya na wala ba siyang hiya dahil araw-araw na lang daw siyang maingay. Wala namang trabaho at nasa bahay lamang, sinasayang ang oras at nadadamay pa ang lahat sa kanyang ginagawa. Ang mga salitang iyon ay tumama sa ego ni Suiman. Bigla siyang sumugod at sinuntok ang dalaga sa mukha ng buong lakas, dahilan upang matanggal ang dalawa sa harapang ngiping ni Sweat iyan. Agad na nagkagulo ang buong bahay. Tumakbo si Sweat C, pilit na hinihila ang kanyang nobyo palayo sa kanyang kapatid. Ang kanyang ina na nasa kusina ay napalabas dahil sa ingay at napatigil sa sindak sa kanyang nasaksihan. Galit niyang sinigawan si Suiman at tinanong kung baliw na ba ito at agad na tumawag ng pulis. Nang dumating ang mga pulis, patuloy pang ipinagtanggol ni Suiman ang sarili, sinasabing minura siya at doon daw siya nawala ng kontrol. Ngunit wala ni isang paliwanag ang nakapagpawi sa gulat at galit ng pamilya. Matatag na iginiit ng ina ni Sweatsy na kailangan na niyang umalis at binalaan siyang kung mananatili pa siya roon. Darating ang araw na maaaring lahat sila ay mapahamak. Sa ilalim ng pagbabantay ng pulis, napilitan si Suiman na mag-impake ng kanyang mga gamit. Habang palabas, huminto siya sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay puno ng halo-halong galit at kahihiyan. Walang paghingi ng tawad, walang bakas ng pagsisisi at tanging isang malamig at nakakatakot na pangungusap ang kanyang binitawan. Huwag ninyong isiping tapos na ito. Ang mga linyang iyon ay mananatiling bumabagabag sa kanila sa mga susunod na araw na tila babala ng mas matinding trahedyang naghihintay. Mula noon, tuluyang pinutol ng pamilya Leong ang lahat ng ugnayan kay Suiman na itinuturing siyang ganap na estranghero. Maigpit na ipinatupad ni Sweatsy ang pag-iwas gaya ng hindi sinasagot ang kanyang mga tawag. Binabaliwala ang lahat ng kanyang mga mensahe at binago pa ang kanyang araw-araw na dinaraanan papasok at pauwi ng trabaho upang hindi siya masalubong. Ngunit habang lalo siyang umiiwas, lalo namang lumalala ang obsesyon ni Suiman. Ang dating matamis na panliligaw ay naging panggugulo. Ang dating hinahangaang tiyaga ay naging nakakatakot na pagkahumaling. Maraming beses na tumayo si Suiman ng ilang oras sa labas ng kumpanya ni Sweatsy at tahimik na naghihintay na siya ay lumitaw. Nagpadala pa siya ng mga bulaklak, nagsiksik ng mga liham sa kanyang opisina at sa pinakamatinding kilos.
Noong araw ng mga puso, siya ay nagsulat ng 8 pahinang liham at isinuksok ito sa pintuan ng opisina ni Swetsy. Ngunit ang lahat ng ito ay sinalubong ng katahimikan at matatag na pagtanggi. Dahil sa paulit-ulit na pagkabigo at pag-iwan, tuluyang nawala ng balanse ang isipan ni Suiman. Sa mga oras ng dilim at pag-iisa, nagsimulang umusbong ang mga mapanganib na kaisipan. Tinrato kita ng mabuti pero sa iba ka nakangiti. Kung ayaw mo sa akin, sisiguraduhin kong hindi ka mapupunta kanino man. Ang ika-4 ng Mayo taong 1984 ang naging nakakatakot na punto ng pagbabago sa kwento. Tanghali noon nang tumunog ang telepono sa bahay ng mga liyong. Sa kabilang linya ay ang nag-aalalang boses ni Suiman. Sinasabing may sakit si Swetsy at kasalukuyang nasa Elizabeth Hospital at hiniling na pumunta sila roon kaagad. Walang pag-aalinlangan, dali-daling isinama ng ina ang bunso at nagtungo sa ospital. Ngunit pagdating nila roon, hindi nila matagpuan si Swetsy. Nagtanong sila sa bawat klinika, ngunit walang pasyenteng nakarehistro sa pangalang iyon. Doon unti-unting lumitaw ang nakakatakot na katotohanan na isang bitag lamang iyon upang mailayo sila sa bahay. Habang kumakabog ang kanilang dibdib, nagmamadaling bumalik ang mag-ina sa kanilang apartment. At ang kanilang nakita ay lampas sa kanilang pinakamasamang inaasahan. Bukas ang pinto. Si Swetsy ay nakagapos ang itaas na katawan sa sofa. Nakatakip ang bibig at gusot ang kanyang damit. Isang eksenang nagpapatunay na tuluyan ng nawala ng katinuan si Suiman. Sa matinding gulat, tumawag ang ina ng pulis at tinawag si Suiman na isang baliw. Dumating ang mga pulis at isinagawa ang paunang investigasyon at pagkuha ng salaysay. Ngunit isang desisyong may mabigat na kahihinatnan ang naganap. Sa hindi malinaw na dahilan, marahil dahil sa takot sa kahihiyan ng pamilya o sa stigma ng lipunan, binago ng ina ang kanyang pahayag at hindi isinama ang mahalagang detalye gaya ng pagkakatali ni Swetsy. Dahil dito, nabawasan ang bigat ng insidente. Sa halip na ituring bilang isang mapanganib na pag-atake, hinawakan ito ng pulisya bilang karaniwang alitan sa relasyon. Walang inaresto, walang isinampang kaso at walang inilabas na restraining order. Sa paglingon sa nakaraan, maaaring iniisip ng ina na mas mabuting huwag ilantad ang problema ng pamilya o baka inaalala niya ang reputasyon ng kanyang anak. Ngunit ang pag-iwas na ito ang direktang nagbukas ng daan sa trahedyang sumunod. 4 na araw matapos ang insidenteng iyon, noong hapon ng ika-8 ng Mayo, ang katahimikan sa ikatlong palapag ng Liking Building ay nabasag ng isang kakaibang kaguluhan. Sa labas ng pintuan ng pamilya Leung, nakaluhod si Suiman, gusot ang buhok, blanko ang mga mata, na tila isang taong wala ng kaluluwa. Para siyang isang manikang pinutol ang mga tali na katawan na lamang ang natira. Hindi ito ang unang beses na siya ay bumalik, ngunit sa pagkakataong ito, may dalang mabigat na determinasyon ang kanyang presensya na tila isang lalaking wala nang mawawala. Sa loob ng apartment, tanging ang ina at ang bunsong si Swetyan ang naroon. Nang marinig nila ang ingay sa labas, agad nilang nakilala na bumalik na naman ang nanggugulo. Sumigaw sila sa likod ng nakasirang pinto. Sumigaw sila mula sa likod ng nakasarang pinto na umalis na siya at huwag nang bumalik. Ngunit tila hindi iyon naririnig ni Suiman na nanatiling nakaluhod at pabulong na nagmamakaawa na makita siya kahit minsan lamang. Unti-unting napuno ng takot ang isip ng mag-ina. Alam nilang malapit nang umuwi si Swetsy mula sa trabaho at kung datnan niya ang sitwasyong ito, maaaring may mangyaring mapanganib. Sa matinding kaba,
Tumayo sila sa balkonahe, hindi inalis ang tingin sa kalsadang patungo sa gusali habang hinihintay ang pagdating ni Sweatsy. Makalipas ang 6:00 ng gabi, sa wakas ay lumitaw ang pamilyar na anyo ni Sweatsy sa ibaba. Nang makita niya ang kanyang ina at kapatid na marahang kumakaway mula sa balkonahe, agad niyang nauunawaan na may mali kaya't walang pag-aalinlangan niyang inilabas ang kanyang telepono at tinawagan ang mga pulis. Bandang 6:30 ng gabi, nakauwi si Sweatsy sa ilalim ng escort ng pulis. Sa labas ng pintuan, naroon pa rin si Suyman na nakaluhod at pula ang mga mata sa kakaiyak. Nang makita ang mga pulis, agad siyang nagsalita upang ipagtanggol ang sarili at sinasabing humihingi lamang siya ng tawad at wala siyang masamang balak. Masusing sinuri ng mga pulis ang sitwasyon at dahil walang dalang armas o hayagang banta at base sa pakikipag-usap sa pamilya, inakala nilang karaniwang emosyonal na alitan lamang ito. Isang lalaking nasaktan at sinubukang bawiin ang nawalang pag-ibig kaya pinili nilang ayusin ito sa pamamagitan ng payo. Samantala, mabilis na pumasok sa loob ng bahay si Sweatsy at ayaw na niyang makita pa ang mukha ng lalaking iyon. Sa likod ng makapal na pinto ang bakal, malamig at matatag ang kanyang tinig habang sinasabing hinding-hindi siya papatawarin at kapag siya ay hindi pa umalis, isusumbong sa pulis ang lahat ng kanyang ginawa. Mga salitang tumusok na parang patalim sa dibdib ni Suyman. Sa isang iglap ay nagbago ang anyo ng kanyang mukha ngunit agad niya itong tinago sa isang kahina-hinalang katahimikan. Tumango siya at sinabing aalis na kaya nang makita siyang umalis. Nagpasiyaring umalis ang mga pulis. Nagpahinga na rin ang pamilya sa pag-aakalang tapos na ang lahat. Ngunit makalipas lamang ang 20 minuto, bandang 7:10 ng gabi, muling lumitaw si Suyman sa labas ng pintuan, muling nakaluhod, muling kumakatok at nagmamakaawa. Sa takot, muntik nang tumawag muli ng pulis ang ina, ngunit dahil kakaalis lamang ng mga ito, pinili niyang tawagan na lamang ang mga magulang ni Suyman. Hindi nagtagal ay dumating ang mga ito at nadatnan ang kanilang anak na nakaluhod pa rin sa pintuan. Pinagalitan siya ng kanyang ina at pinaalalahanan ng ama na huwag gawing sentro ng buhay ang relasyon at matutong rumispeto sa sarili. Tahimik na sumagot si Suyman na uuwi na siya, ngunit idinagdag niyang pagdating niya roon ay tatapusin na niya ang lahat. Narinig ito ni Sweatsy mula sa loob at malamig na sinabing kahit mamatay pa siya ay hindi siya iiyak. Walang nakapansin sa biglaang pagbabago ng ekspresyon ni Suyman nang tumayo siya at magpaalam na gagamit ng banyo saka bumaba patungo sa hagdan. Habang kinausap naman ng ina ng pamilya sa isang tabi ang mga magulang ni Suyman at mahina niyang iminungkahing ipatingin ito sa psychiatrist, tahimik namang bumalik si Suyman. Dahan-dahan siyang umakyat at biglaang hinugot mula sa kanyang jacket ang isang 8 pulgadang kutsilyo. Idiniin ito sa leeg ng ina ni Sweatsy at tinutukan ang dalagang nasa harap ng malaking pintuang bakal. Sumigaw siya na papatayin niya ang ina kung hindi bubuksan ang pinto. Sa loob, tuluyang nataranta ang magkapatid at nagmakaawa si Sweatsy na huwag saktan ang kanilang ina at bubuksan na nila ang pinto. Sa mismong sandaling bumukas ang pintuang bakal, hindi na mababawi ang mga sumunod na pangyayari. Sumugod si Suyman sa loob, wala na sa sarili at agad niyang inatake ang dati niyang kasintang si Sweatsy at tinarget ito sa dibdib at leeg. Sumigaw si Sweatyan at sumugod upang iligtas ang kanyang ate, ngunit siya ang tinamaan sa leeg. Ilang segundo siyang nagipagpuno sa matinding sakit bago tuluyang bumagsak sa tabi ni Sweatsy. Sa gitna ng kaguluhan, desperadong sumisigaw ang ina nilang si Ginang Yongway Kwan at sumugod upang pigilan si Suyman, ngunit itinulak at paulit-ulit din siyang sinaktan. Sa kabila ng sugat, nagawa niyang tumakbo sa kusina at maisara ang pinto, isang hakbang na sa huli ay nagligtas sa kanyang buhay.
Ang mga sigaw at mararahas na tunog ay narinig ng mga kapitbahay kaya agad nilang tinawagan ang pulis. Nang dumating ang mga pulis at emergency medical team, isang nakakakilabot na tagpo ang bumungad. Si Sweat Yan ay wala ng buhay at ang pinsalang tinamo niya sa liig ay sobrang tindi. Si Sweat Si naman na minsang naging sentro ng trahedya ay halos hindi na humihinga at tuluyang binawian ng buhay sa ospital. Ang ina nila, bagamat maraming sugat ay nakaligtas matapos ang mahabang pananatili sa intensive care. Sa loob lamang ng isang gabi, ang tahimik na Liking Village ay naging lugar ng takot, iniuugnay sa isang madugong trahedya. Ayon sa kapitbahay, habang hawak ni Suyman ang ina sa labas ng pinto at may patalim sa kamay, sinabihan niya ang mga anak na huwag bubuksan ang pinto, ngunit hindi kinaya ng magkapatid na makita ang panganib na naroroon at binuksan nila ito. Ang desisyong iyon, isang hakbang mula sa pagmamahal ang nagdala sa trahedyang hindi na maibabalik. Kinabukasan, inaresto ng pulis si Suyman sa apartment ng kanyang mga magulang sa Shatin. Wala siyang ipinakitang pagtutol o pagtatangkang tumakas na tila tanggap na niya ang kanyang kapalaran. Noong ika-20 ng Oktubre 1984, mahigit 5 buwan matapos ang insidente, formal siyang humarap sa hukuman. Sinampahan siya ng 2 bilang ng pagpatay at 1 bilang ng malubhang pananakit. Hindi niya itinanggi ang ginawa at ang depensa ay nakatuon sa argumentong provocation na nagsasabing matagal na umanong dumarana si Suyman ng emosyonal na pagkabigo at umabot sa sukdulan ang kanyang kakayahang magtiis. Binigyang diin nila ang pahayag ni Sweat Si na kahit mamatay ka, hindi ako iiyak bilang huling mitsa na nagpaguho sa kanyang emosyonal na estado at nagdulot ng pagkawala ng kontrol sa oras ng krimen. Layunin ng depensa na maklasify ang kaso bilang provoked murder, isang konsepto sa Anglo-American legal system na maaaring magpababa ng parusa mula sa murder patungong manslaughter. Mariing tinutulan ito ng prosekusyon na nagpapakita ng malinaw na ebidensya ng planado at pinaghandaan na krimen. Una, may dala si Suyman na 8 pulgadang matalim na patalim na hindi basta nakuha kundi ihinanda ng mas maaga. Ikalawa, sinamantala niya ang sandaling kakaalis lamang ng mga pulis. Ikatlo, ang paraan ng pagpigil sa ina para mapilitang buksan ng magkapatid ang pinto ay nagpapakita ng malamig na kalkulasyon. At higit sa lahat, mula nang mariing tumanggi si Sweat Si hanggang sa krimen, lumipas ang hindi bababa sa 10 minuto. Sapat na oras para huminto ang isang may malinaw na pag-iisip. Sinabi ni Ginoong Jiao, para siyang malamig at sistematikong mangangaso. Ang mga saksak ay tumama sa mahalagang bahagi ngunit ang mga mata niya ay kontrolado at tahimik. Noong ika-26 ng Oktubre 1984, matapos ang 45 minutong deliberasyon, nagbalik ang hurado na may nagkakaisang hatol. Napatunayang nagkasala si Suyman sa 2 bilang ng pagpatay at 1 bilang ng malubhang pananakit. Bagamat umiiral noon ang parusang kamatayan sa Hong Kong, matagal na itong hindi isinasagawa mula 1966. Ayon sa kaugalian, otomatikong binabago ng espesyal na commissioner ang hatol sa habang buhay na pagkakabilanggo. Noong ika-12 ng Marso 1985, naghain ng apela si Suyman ngunit ibinasura ito at pinagtibay ang habang buhay na sentensya. Sa mismong araw ng insidente, umabot ang bakas ng dugo mula sa pintuan hanggang sa pasilyo na nag-iwan ng ilang yarda ang haba ng marka. Ang sigaw ng magkapatid at iyak ng ina ay yumanig sa buong kapitbahay. Ngunit hindi doon nagtapos ang kwento ng apartment number 16 sa ikatlong palapag ng Liking Building. Ayon sa mga residente,
Wala pang kalahating buwan matapos ang trahedya. Nagsimula ang mga kakaibang tunog. Halos araw-araw sa madaling araw. Kapag tahimik ang gusali, maririnig ang pantay at tuloy-tuloy na hakbang ng takong papalapit sa apartment 16 at biglang titigil sa harap ng pinto na tila may nakatayo roon at naghihintay. Ilang ulit na ipinaupa ang apartment para makalimot sa alaala, ngunit walang tumagal ng higit sa 1 buwan. Ang unang umupa ay isang matandang byuda na nakarinig sa unang gabi ng tunog ng umaagos na tubig sa kusina kahit sarado ang gripo, at sa ikalawang gabi, bandang 3:00, narinig ang mahinang iyak at tunog ng pinto ang bakal na pilit itinutulak kahit tripleng nakalak na ang pinto. Makalipas ang wala pang 2 linggo, siya ay lumipat at iniwan ang mahikling pahayag na hindi malinis ang lugar na ito. Ang sumunod na umupa ay isang batang mag-asawa na 3 araw lamang ang tinagal. Noong gabing iyon, nakita ng lalaki sa madilim na sala ang figura ng isang babaeng nakaupo sa sofa. Ngunit nang buksan niya ang ilaw, walang tao. Ang bakas sa unan ay nagpapakita na may umupo at biglang tumayo nang umilaw ang paligid. Umalis rin sila sa loob lamang ng 1 linggo. Para sa mga mananaliksik ng criminal psychology, ang kaso sa Liking Building ay klasikong halimbawa kung paano ang pag-ibig ay maaaring maging pagmamay-ari at ang pagmamay-ari ay maaaring humantong sa nakakamatay na karahasan. Isa rin itong paalala sa lipunan tungkol sa panganib ng pagwawalang bahala sa mga senyales ng pang-aabuso at panggigipit sa relasyon. Ano ang masasabi mo sa kasong ito? Ibahagi ang inyong pananaw sa comment section sa ibaba at magkita-kita tayo sa mga susunod na videos.